Sa bawat pangarap, may kwento ng pagsusumikap. Sa kabila ng layo sa pamilya, pagod sa trabaho at iba't ibang hamon sa buhay bilang isang OFW, hindi mawawala ang pag-asa at determination natin na umasenso. Marami sa ating mga kababayan ang piniling bumalik sa pag-aaral, bitbit ang pangarap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong araw, pakinggan po natin ang totoong kwento ng isa sa aming estudyante dito sa ICSA, isang kwento ng lakas, tiyaga at inspirasyon para sa lahat ng mga nangangarap. So, una pang lahat, ma'am, pakilala ka sa lahat ng mga nanonood po sa atin yan kasi live na live po tayo dito sa ICSA office ko. Ako nga po pala si Rose D. Corporal, 35 years old po, working po, almost 7 years po dito sa Yes. Ma'am, Okay. So, ma'am, bali sa, ito yung first time mo na nag-abroad po or may iba ka pa namang, bansa na napuntahan po? first time po ma'am. First time, isang employer. 7 years. 7 years. Mag-8 years na. Okay. So, kumusta man yung buhay bilang isang OFW? Kasi 7 years, running to 8 years, hindi siya ganun kadali kasi ang haba na ng panahon na yon, ang layo na ng mga narating mo, for sure, yung mga pinagdaanan mo. So, kumusta naman yung buhay mo bilang isang OFW? Bilang OFW mama, mahirap kasi syempre una sa lahat malayo ka sa pamilya mo. Tapos may mga problema na dumarating, mga challenges na, pero kailangan mo din naman i-overcome lahat. Okay. So, kumusta man din po yung family mo sa Pilipinas? Okay naman po. Okay. So, maganda yung balita na yan na at least, di ba, habang malayo ka sa pamilya mo, okay din sila, okay yung sitwasyon nila. So, paano mo siya naisipan na mag-enroll dito sa ICSA? Nalaman ko po ma'am yung ICSA sa isang caregiver po, worker po. Nakasama ko po sa bahay na nag-duty po sila sa bahay. And then po, parang in-encourage po nila akong mag-enroll sa ICSA dahil nga po, yung trabaho ko po bilang isang DH, tapos po, related na po dun sa, kasi po nag-aalaga po ako ng employer ko. So, parang nakitaan nila ako ng potential na kailangan kong mag-enroll para madagdagan din yung skills ko, para malaman ko yung mga dapat pa talagang ginagawa as a caregiver kasi nga po, napaka-risky po ng magtrabaho ka, mag-alaga ka ng isang bedridden na pasyente, tapos wala ka naman pong sapat na kaalaman. Yes. So, sino po yung nagbigay sa'yo ng motivation para yun? Para sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, ang kinuha po ni Ma'am Ana na course dito sa ICSA is Diploma in Health and Social Care o mas kilalang Caregiver course, which is internationally recognized diploma po siya. So, ma'am, paano mo, ano yung nag-motivate sa'yo para yun mag-enroll dito sa ICSA and tapusin yung course mo? Una, na-motivate po ako ng aking mga pamilya, po, yung mga anak ko. Tsaka po, minsan po kasi naiisip ko yung mga mahal natin sa buhay na nawala na po. Tapos po, kung dapat, alam natin kung paano makakapagbigay tayo ng sapat na information sa kanila, kung paano dapat gawin, paano sila alagaan, paano sila maintindihan. As a health and social care po kasi malalaman po natin lahat ng mga yun. Kumbaga, mga preventives, procedures natin. So, kasi ngayon is tapos ka na sa course mo. Kung i-compare mo yung Ana Rose before 7 years and yung Ana Rose ngayon, so ano yung masasabi mo? Reference mo siya? Siguro ma'am nung una kasi medyo mahirap mag-alaga ng isang pasyente kung wala kang sapat na kaalaman. Siguro ngayon, nagkaroon ako ng mas sapat na kaalaman, tapos nabigyan ko yung sarili ko ng tatag sa lahat ng mga pagsubok, mga challenges, overcome ko siya ma'am lahat. Ngayon po. Kumbaga, nadagdagan yung self-confidence. Yes, yun po. Ganyan po ma'am, self-confidence. Kung dati hindi ko po siya alam gawin, kung minsan naiisip ko na, tama ba yung gagawin ko, hindi ba risk isang pasyente na gawin ko to, or paano wala akong sigurado, nasagot sa mga tanong ko. Pero ngayon na nakapag-aral ako, nalaman ko kung ano yung mga dapat at hindi dapat kong gawin, so nabigyan ako ng sapat na alaman, sapat na kaalaman. And of course, kasi syempre, bilang isang OFW sa bahay ka
nag-aalaga ka ng pasyente mo. And almost ilang hours yung ano mo, habang parang 12 hours to, minsan 24 hours kayong nag-duty, di ba? Yes po. So, paano mo siya natapos yung course mo? I mean, kasi hindi biro eh. Yung wala kang tulog, tapos, kulang ka sa tulog, tapos pressure sa trabaho mo, pressure sa pag-aaral. Paano mo siya handle yung time na yan? Actually, ma'am, nung una po, sobrang nahihirapan ako sa time management ko kasi nung unang pagpasok ko po, nakapag-decide ako na mag-enroll ng health and social care, nag-24 hours ako ma'am ng Friday. So, Saturday, papasok ako ng walang tulog. Minsan nakakapagsabi ko kay Sir Mark na, Sir, pwede pa ako mag-sleep ng konti para bago mag-start medyo sobrang hirap, lalo sa time management. Lalo na kapag nasa bahay po kayo nagtatrabaho. Hindi lang, yun lang din ang tatrabahuhin mo. May times na hihingan ka nila ng tulong na kailangan mo din tumulong sa kanila. Kasi nasaksihan ko yung journey mo dito sa ICC. Okay lang ba i-maritis natin sa kanila dito? Kasi si Ma'am Anaros kasi nga yun nga, yung trabaho niya is nag-aalaga siya ng pasyente and almost 24 hours silang nagtatrabaho bilang isang caregiver na rin. And minsan pumapasok talaga siya dito sa ICC, puyat. And may one time talaga yun nangyari na nag-collapse siya doon sa labas. And sobrang natakot kami kasi syempre pupunta siya dito sa ICC and responsibility namin kasi alam ng amo niya, pupunta siya dito and hindi siya nakarating. Alam mo ba na pinuntahan pa talaga siya ng mga classmates niya doon kasi nagpapadala ng pera ng time na yun, di ba? Maghuhulog siya ng pera and nagkulak siya doon kasi nga siguro sobra sa pagod and puyat na walang tulog and walang kain. Kasi kailangan Yan po yung katotohanan ng isang OFW po dito sa ibang bansa na ang nalalaman po kasi ng mga pamilya, ng ibang mga tao na okay po tayo dito pero yun po talaga yung and sobrang nagkagulo kami dito kasi hindi namin alam kung paano namin siya kukunin dito kasi may batas dito kasi sa Kuwait na hindi mo siya pwedeng hawakan yung mga pasyente or yung mga tao na aksidente or something na nag-ano sa labas. Hindi mo siya pwedeng hawakan at hindi namin alam kung paano namin siya bibitin dito at gagalawin ba namin siya kasi nag-collapse talaga siya doon sa labas, nahimatay siya gawa ng pagod, puyat. Kaya sobrang saludo kami sa iyo kasi alam mo yung biruin mo yun, halos 24 hours ka nagtatrabaho and time na yun nangyari yun sa iyo pero hindi ka tumigil, hindi ka sumuko para abutin mo yung mga pangarap mo. So, nung time na yun ba, kasi syempre dumating ka sa point na nangyari yun sa'yo, may time ba rin parang, ay, kailangan mo nang huminto sa pag-aaral ko kasi ito na yung nangyari sa akin, kailangan ko din alagaan yung sarili ko. Actually, sa mga payo, sa mga sabi ng mga kaibigan, Sir Mark, na kung hindi mo muna kaya, pwede naman mag-please muna, pero pag okay ka na, pwede ka na bumalik ulit. Yun na lang yung ginawa ko. After nung naging okay na ako, balik ulit. Para matupad ko yung pangarap ko. Kasi kung hindi ko gagawin yun, una dapat yung kalusugan ko, syempre dapat kailangan ko yung una. Yes. O kasi dyan, yun yung puhunan natin, yung katawan natin, yung puhunan natin para sa araw-araw na trabaho natin. Kasi nga, mag-isa lang tayo, and tayo lang yung mag-aalaga sa sarili natin. Wala tayong ibang aasahan, na pwede natin lang bingin na, hilutin mo naman ako, tulungan mo ako, ganyan. So, kumbaga sarili lang talaga natin, yung makakapagsalba kung ano man yung mga kinakaharap natin ngayon. So far ngayon kasi tapos ka na, ano yung mga natutunan mo? Bilang isang OFW and marami kang pinagdaanan sa buhay, yung parang lessons in life mo na ma-share mo sa kanilang lahat. Masasabi ko po na kapag may pangarap po kayo, huwag niyong pakakawalan. Kasi ako ma'am, ever since talaga gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Talaga yun yung dreams ko talaga. Sabi ko kasi sa sarili ko dati, kahit na sobrang hirap, kakayanin ko talaga. Kasi yun yung pangarap ko. Kahit sino man yung magsabi sa akin na, huwag ka nang, nagdi-discourage, mga discouragement na nangyayari sa buhay ko, mga problema. Hindi ko talaga, sabi ko talaga, hindi ko talaga titiraman. Gusto ko makatapos. Kasi kasi sa nakita ko kasi sa ibang mga kamag-anak ko dati, sobrang, totoo talaga yun ma'am, may inggit ka sa kanila kasi kapag may mga magulang ka na susuporta sa'yo, may financial na makakapag-suporta sa'yo, makapag-aral ka. Sobrang talagang, sobrang blessings yun sa'yo.
O kasi naranasan kong walang magulang. So, walang sumusuporta sa akin. Ako lang, lumaki ako na, ako lang mag-isa. Hindi ko naranasan na may susubaybay sa akin. Yung may masasabihan ka lahat, hindi ko po naranasan yun. So, ang minotivate ko na lang po yung sarili ko na siguro kung mabigyan ako ng opportunity na makapagtapos, mag-aral, tulad nga po ngayon, talagang igagrab ko talaga, ma'am. Tutuloy ko talaga hanggang matapos ko, hanggang makayanan ko po. So, ngayon po, dahil tapos na, thanks God. So, Yes. Sobrang tibay mo, no? Kasi wala kang support system na pagkukuhanan mo sana ng lakas ng loob para maabot mo yung pangarap mo. Ngayon, mag-iiyakan na naman tayo dito kasi ito kwentong ICSA, so normal yung mga nararamdaman natin. Kumbaga, ito lang yung time na ma-share natin. Kasi alam ko sa sarili mo, dala-dala mo yan simula nung nasa Pilipinas ka pa hanggang ngayon, yung mga alam yung mga feelings, mga emotions na tinatago mo lang, na hindi mo kayang i-share sa iba. And ngayon, syempre, sa experience mo, may inspire sila kasi, kumbaga, inaangat mo yung sarili mo nang ikaw lang. Wala kang sinasandalan, walang ibang tao na umaangat sa'yo, kundi sarili mo lang. Kumbaga, grab mo yung opportunity na mabago yung buhay mo. And sobrang, ko sa'yo, hands up talaga ako sa'yo kasi nagawa mo lahat yun. Di ba? Ngayon, nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo, nang ikaw lang talaga na sinusuportahan mo yung sarili mo. And sobrang, as in, nakaka-proud yan. And alam mo, dito sa ICC kasi, wala kami ibang hinahangad, kundi makakatulong din kami sa kapwa natin, mga kababayan na katulad sa'yo na patuloy na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral, patuloy na nangangarap na maabot yung mga ma-achieve nila or ma-fulfill nila yung mga dreams nila in life. And yun, kaya nandito si ICC para sa inyo, para sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon sa live na to, sa mga kababayan natin na hindi sumuko sa pangarap nila. Okay, so, ano naman yung magiging advice mo sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon? And for sure, baka umiyak din sila, katulad nating dalawa dito. Sa lahat ng sa lahat ng mga kababayan ko, sa mga gusto kong mag-enroll sa ICSA, ito na po yung start na maabot natin yung mga pangarap natin. So, tuloy lang po. Kung gusto niyo po, just visit ICSA Kuwait and Makbula po para po sa magkaroon tayo ng ng magandang kinabukasan. Yes, ayan. So, of course, tunay nga hindi hadlang ang edad, trabaho o distansya sa pag-abot ng mga pangarap natin. Dito sa ICSA, marami na po mga kababayan natin, marami ng mga OFWs na nabigyan ng pagkakataong makapagtapos sa kanilang pag-aaral, mag-level up, at makapaghanda sa mas magandang kinabukasan. And maraming salamat po, Ms. Ana Rose, ma'am, sa pagbahagi ng iyong kwento dito sa ICSA. And for sure, naway ito is magsilbi ng inspirasyon sa lahat ng mga patuloy na lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Ito po ang inyong kwentong ICSA. Kasama ko po si Ma'am Ana Rose, and ako po muli si Ms. Rochelle, ang nagsasabing ICSA is your partner in success. So, for inquiries po, pwede niyo po kaming +96599302850. Thank you so much everyone, and see you next time dito sa aming kwentong ICSA.